natin. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Diretso na po tayo agad-agad sa topic. Ito po, breaking news. Sumuko po si Bong Revilla. Okay? Dahil nilabasan na po siya ng warrant of arrest. At ito po ay hinarap. Sumuko po Sumuko po. Okay? Hindi siya nahuli. Lininlawin natin kasi ganyan po ang nangyari doon kay Torre. But ibang kwento yon kasi may sumuko. Tapos sinabi niya nahuli. Hindi po. Ito, sumuko. Okay? Tingnan po natin. Kasi meron din na namang kababalaghang ginawa patungkol dito kay Bong Revilla. Malakas ang loob niya na sumuko dahil alam niya inosente siya. So ito po yung part 2. Okay? Kung hindi nyo napanood yung part 1, tingnan nyo po. Pero ito po yung part 2 ng ating vlog ngayon. Pag-usapan po natin. Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yung lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Grabe. Grabe po ang nangyari dito sa investigasyon sa Blue Ribbon. At alam naman natin, ako buong pagkataong naniniwala, inosente po ito si Bong Revilla. Pero wag po natin kakalimutan na ang style po talaga ng gobyernong ito ay i-divert para mapalayo sa mastermind. Kaya nga hinaharap niya to ng buong tapang. Kasi nakita naman natin yung Blue Ribbon. Ganito rin ang nangyari, 'di ba? Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag. Ganyan ang ginawa nila kay PRRD. Ang hinihingi lang naman ni Bong Revilla, huwag na natin pag-usapan, tama ba siya o mali ba siya. Ang pag-usapan natin, same din ang sinabi ko kay PRRD, kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy. Alam ko, tama po sila. Alam po natin. Ako, sabi ko nga, inosente to si Bong Revilla. Pero, dito na lang tayo mag-focus. Walang due process. Isipin mo, kanina lang na-raffle kung sino hahawak sa kaso ni Bong Revilla, biglang may warrant of arrest na. Alam natin na desperado na ang gobyerno. Pina-impeach na nga niya sarili niya Di ba? Ganyan po sila. Talagang lahat gagawin nila para mapalayo sa mastermind. Ang daming binanggit kanila dun sa Blue Ribbon. Even yung secretary ng DPWH. Tinuturo sila. Bakit napunta kay Bong Revilla? At ang napakabilis naman. Di ba? Ang bilis nung pangyayari At bakit siya lang? Sa dami ng tinuro, bakit siya lang? Meron ding ibang tinurong senador Hindi ko sinasabi na may sala yung ibang senador. Pero trinabaho to. Alam naman natin agad Halata naman natin pag ang tao tinatrabaho. May mga senador din alam ko inosente. Pero pinag-iinitan din sila. Kaya lang mas matindi ang init dito kay Bong Revilla dahil ito, tinuloy-tuloy trinabaho. Alam naman natin kung saan galing dapat ang problema, nandyan sa Congress Sa lower house, ba tayo napunta rito? Ito po, may papakita ko sa inyo Dito pa lang makikita nyo na merong script sila. Dito pa lang makikita nyo, tinatrabaho po si Bong Revilla. Tingnan po natin. Ito po. Kanina, yung abogado, na pinakita ko sa inyo, yung abogado ng First Lady, siya din ang nag-impeach doon kay Presidente Bongbong Marcos. Nakakapagtaka, di ba? Yung connection. Eto, isa pa to. Isa pa. Kapatid ng abogado ni Bernardo na nagturo. Etong Bernardo, ito yung tunay na di umano magnanakaw. Siya mismo.
Kaya nga naging state witness yan eh. Kaya nga nagbalik ng pera. Ibig sabihin, eto nagnakaw. Eto may problema sa korupsyon. Etong si Bernardo. Samantalang yung mga tinuro niya na iba. Asaan? Bakit hindi niya rin maturo si Romualdez? Siya hayahayang buhay. Di ba? Siya yung umaming nagnakaw, siya yung pinapanigan ngayon. Kaya itong Bernardo na ito ay tanim testigo. Ito ang nagpahirap sa atin. Ito ang may problema sa Ghost Project. Ito yung may problema sa flood control scandal. Ito si Bernardo. Ngayon, ito si Bernardo. Kapatid niya, kapatid ng abogado ni Bernardo, ang nag-issue ng warrant kay Bong Revilla. Di umano. Tingnan nyo yan. Hindi ko mabasa eh. Ha? Tingnan nyo yung pangalan. Carl B. Miranda. Totoo ba yan? Ha? Ito ang pumirma. Kapatid mo, Carl B. Miranda. Yung abogado ni Bernardo. Yung nag-issue ng warrant. Bay, dapat i-check to. Ha? Dapat i-check to ng korte. Bay, hindi po pwedeng ganito. Dahil kung ito ay may katotohanan, pang-aabuso po ito sa posisyon. Pang-aabuso ito ng kapangyarihan. Po, pwede ba ito? Ikaw mag-i-issue ng warrant, abogado, kapatid mo? Anong klase yan? Diba nakikita nyo na yung script? Kaya lang ang problema, hindi naman i-discuss ng ano yan eh. Ng media. Kaya ako tinatanong ko, totoo ba na magkapatid kayo? Yun man nagtatanong lang. Kung walang katotohanan, i-deny nyo. Kung may katotohanan, aminin nyo. At sana ibalita rin to ng mainstream media. Diba? Yan po ang nakakasakit sa atin eh. Nawawala na yung due process. Ganon din naman kay PRRD. Hindi naman natin sinasabi na walang kasalanan si PRRD o hindi rin naman natin sinasabi na ililigtas siya ng batas. Ang magdidesisyon po nun, korte. Pero padaanin lang sa tama, proseso. Bakit binitbit agad dun si PRRD? Ganon din dito. Huwag na natin pag-usapan kung inosente. Pero gaya na sabi ko, kayo naniniwala inosente to. Pero ang magdidesisyon yan, korte. Padaanin nyo lang sa tama. Bakit inaalis nyo due process sa Pilipinas? Oh. Ang tanong ko sa inyo, yung ginanap ba kanina? Diyan sa Blue Ribbon investigation? Napalapit tayo? Sa mastermind? Ito pag-issue ng warrant of arrest kay Senator Bong Revilla, napalapit tayo? Sa mastermind? O lalo tayong napapalayo? Ha? Tuloy po natin. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents. Bilis mo ngayong Biyernes lang. Anong araw pa lang? Biyernes lang hinain. Lunes, ni-raffle. Lunes din ng gabi, may warrant na, pambihira. Kaya nyo pa lang nang mabilisan eh. Bakit dun sa pag-iimbestiga dyan sa in aid of legislation dyan sa Blue Ribbon? Napurnada kayo na napurnada, napatagal kayo ng napatagal. Hanggang ngayon, andun pa rin kayo sa mga bubwit. Laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. 4th Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musni, ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa 3rd Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Ang bilis, ni Rapol, Biyernes sinampa, Lunes ng umaga ni Rapol, gabi. Ha? May warrant na. Oh. Wala pang bail. Baka bukas ng pagkagising ko, meron ng death penalty, meron ng electric chair. Baka lintik na yan, Martes ng gabi, huhusgahan na. Electric chair, si Bong Revilla. Hindi ko alam talaga. Alam nyo, hindi ko alam kung magagalit ako sa ginagawa nitong mga ito.
tatawa na lang ako eh. Circus po ito nangyayari. Alam mo, magkahalong galit tsaka magkahalong kakatawa. Kasi nakakagalit dahil sobrang abusado sila. Pero nakakatawa na sobrang katanga nung pagkaka-script nila. Tanga director na itong mga to. May tanga talaga. Kung ito gagawa ng pelikula, napakalayo sa katotohanan. Ay, nako. 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig. Grabe yun, no? Yung nag-issue at nag-issue ng warrant, tapos yung nagpatunay na mayroong probable cause. Ang bilis! Parang hindi sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas ba itong pinag-uusapan natin? Parang hindi Pilipino itong pinag-uusapan natin, ah. Anong nangyari? Biglang napabilis. Gahol ata kayo, mga brad. Tatanong lang. Gahol kayo para makahuli? Dahil nangako ang presidente? Na-delay? Dahil sabi nyo may mga malalaking isda mauhuli? Na merong hindi merry ang Christmas? So ngayon gahol kayo? Nagugumahol kayo? Pambira, oh. Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglawas na rin ng hold departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng ombudsman, Pati hold departure order. Si Saldi ko, ang bilis, nakaalis. Si Bunuan nga, nakaalis. Buti, bumalik eh. Kay Bong Revilla, may HDO agad. tahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniinas sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, alam nyo si kaya sinungaling ito eh. Puro salaysay niya. Diba? Kasi pwedeng diktahan eh. At ang balita po natin, pabago-bago po ito. Iba na nga yung sinabi niya at iba na yung naisampa. Pag, alam nyo, hindi po natin tatantanan to. Kasi merong sa likod to eh. At ito po titingnan natin. Dahil sa ginagawa nito sa Bernardo, nakakaligtas yung mga mastermind. Malaking tao po kasi ito si Bong Revilla. Senador, dating senador, pamilyang artista, pamilyang politiko, napakalakas sa Cavite. Ang tanong, nagturo, may ebidensya ba? Sana naglabas siya ng ebidensya. Ni wala nga siyang ebidensya eh. Puro yung salaysay lang niya. Ito ba ay dapat nating paniwalaan? Ito ba, testimonya ni Bernardo, nakakatulong para matukoy ang mastermind o napagtatakpan ang mastermind? Kayo na po sumagot. Basta ako, alam ko kung anong nangyayari. Next topic po tayo. Ito, papakita ko po rin sa inyo na makikita natin, iba po talaga ang pakiramdam ko dito sa kaninang ginawa sa Blue Ribbon. Ha? Ito, lantaran po na dapat may mga involved na malalapit sa presidente. Pero, kinaligtaan nila. Which is already ongoing po. So, it was already immaterial from our point of view, Mr. Chair. Mr. Chair, alam mo, Yusek, hindi naman namin sinasabi na tingnan mo lahat yung mga files na ito as they came out, di ba? Pero nung marinig mo ang chairman ng Blue Ribbon Committee, at least 5 cabinet secretaries and a few Yusek are recipients of allocables in the Cabral files. Hindi mo man lang tinignan, at least yung point, yung part na yun. Ako tinignan ko eh. It should have been more significant on your part kasi kayo nga yun eh. Ayan. Ito yung ano eh. Actually, sa interview namin kay Congressman Leviste, sinabi niya na, doon sa Cabral files, may 5 secretary na involved. 5 secretary. Ngayon,
sinubmit to kanina at pinapatingnan kung ito bang kopya nila at yung kopya ni Lebiste parehas. Ang punto dito ni Senator Marcoleta, hindi pa raw nila na-check lahat. Pero hindi ba pag sinubmit yan at alam mo na merong 5 sekretaryeng involved, titingnan mo agad, that is normal eh. Diba? Yan ang punto niya. Hindi mo man lang inalam kung sino tong mga sekretary na ito. At syempre, kung hindi tugma, sasabihin mo agad. Diba? At kung tugma, pero parang iniikot-ikot. Diba? Iniikot-ikot tayo. Sa madaling salita, nilalayo tayo doon sa usaping 5 sekretary. Kung ako, tinignan ko lang eh. At tama naman siya. O bakit hindi man lang kayo? Yeah, Hindi Mr. man Chair, lang kayo nabula. Hindi mo man lang tinignan kung tama o hindi. hindi na that you po, can react. Mr. Chair. Why? Why? Because yung files po na ito, yung context po, no, of course, we had no idea how it was created or authored. O sa akin kasi ang interpretation ko na hindi kayo kumibo, tama talaga, and the files is accurate. Yon. Hindi kayo kumibo. Sinabing may 5 sekretary, hindi kayo kumibo, ibig sabihin, tama. O, yung files ni Congressman Lebiste. Hindi po, Mr. Chair. No? In fact, we did not even look at the computer anymore. Sinikiro na po namin yan. The first time I saw some of the files ay on social media na po. Kapag noon, pinost-post na po, doon na lang po namin nakita. Pero po yung actual file po sa computer, hindi na po namin tinignan, Mr. So you Chair. did not even dare to look into the files? Meron lang kayong files kahit na sinurrender na ninyo sa ombudsman, di ba? Wala na po, Mr. Chair. That computer was sealed off po after that incident. Why didn't you weren't even bothered by not being able to get a copy para lang sa inyo before na binigay nyo sa ombudsman? Di ba? Biglang yung copy nila, tinurn over na sa ombudsman. Di ba? Another red flag. Kababalaghan. Insofar as Kababalaghan o pagtatakip? those files were concerned, Mr. Chair, these are unofficial files po. No? Ito pong mga paano po ginawa yung document na yon, ano po yung mga nakalagay Well, doon. at the very least, we have expected from you, like investigating whether or not the files were modified or altered or deleted. Kasi malalagay doon sa computer kung the date where you modified it. Yes, that is Bago why niya binigay doon, so makikita natin even the files acquired by Congressman Lebiste would suggest whether they were altered, deleted. Makikita nyo naman doon. Hindi sila, di ba? Hindi siya makasagot. Ha? Hindi nila masabi kung totoo yung kay Lebiste o hindi. Kung hindi totoo, kung peke, basta binigay lang sa ombudsman. Di ba? Unusual, tapos yun nga may secretary. Ito ang pinaka-issue sa akin dito. Merong secretary involved. 5. Diyan pa lang, kikita natin, siyempre secretary appointed to ng presidente. Chances are, walang galaw tong secretary na ito. Kung may involvement man sila or wala. Pero likely, kung totoong nasa listahan yan, involved yan dyan sa skandal.